good morning. Papasok na naman tayo sa 8 oras naman na trabaho ngayon. Yes. At bago tayo pumasok sa trabaho is gusto ko na namang mag-share ng reaction video tungkol dito sa mahirap ang buhay may asawa, okay? Yes, akala ng iba is ang dali-dali na pumasok sa buhay pag-aasawa. Sabi ko sa inyo, girl, mas madali pa ang magtrabaho at ihanda ang sariling buhay, establish ang buhay mo bago ka mag-asawa. No, lalo na kung mapapangasawa nyo ay, anong tawag dito? Konsumisyon. Diyos ko, girl, mas lalong hihirap ang buhay mo. Imagine this, ha? Ikaw ay hindi pa man nakakatapos ng pag-aaral. Tumalon ka na sa buhay pag-aasawa. Akala mo heaven ang papasukan mo? Hindi. You know? Ang dapat na ginawa mo is inuna mo munang i-establish yung sarili mo. Nag-aral ka, nagtapos ka ng pag-aaral, tapos nagtrabaho, nag-ipon, anong tawag pa dito? Experience mo yung buhay, yung first paycheck mo. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi ito sa lahat ng mga kabataan pa lamang na nagsisimula pa lamang. And bago kayo pumasok sa pag-aasawa, tatanungin nyo muna yun sa sarili mo, okay? Kung yan ba ang buhay na gusto mo? Okay? Makakaya mo ba ang buhay may asawa? Okay? Akala mo ba mas magiging madali? Okay? Tatanungin mo ang sarili mo, marami kang tanong na ilalaan para sa sarili mo pag pumasok ka sa buhay pag-aasawa. Okay? Tatanungin mo, kaya ko ba ito? Okay? Kaya ko ba ang pasukin ang mundo ng pagiging asawa at pagiging ina? Okay? Kasi dalawang role ang papasukin mo. Dalawang trabaho ang papasukin mo. Ang pagiging asawa, ang pagiging ina. Okay? Hindi madali ang pumasok ka sa pag-aasawa dahil sabi ko nga, lalo na kapag hindi mo na-establish yung sarili mo. Okay? Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka hindi mo na-experience na magtrabaho sa iba, hindi mo na-experience na ma-explore yung buhay mo, okay, sa mundo, sa labas ng mundo. Okay, dahil inuna mo agad ang pag-aasawa. Okay, akala mo ba madali yan? Hindi, dahil una sa lahat, papasok ka sa una lang madali ang buhay may asawa. Lalo na kapag akala mo in love kayong dalawa or ikaw. In love ka dun sa tao. Yes. Alam mo yung dati nung bata pa ako, lagi ko ding iniisip na akala ko din puro love na lang yung nasa isip ko nung kabataan pa ako, nung una akong akala ko umibig, nagmahal, okay? Sabi ko sa sarili ko, ano kayong feeling na magigisnan ko siya sa umaga, pagising ko sa umaga, mukha niya makikita ko, alam mo yun? Tapos magkatabi kayo matutulog, magkatabi pa rin kayo magigising sa isa't isa, magkayakap. Tapos masisilayan nyo yung mukha nyo sa isa't isa, sa umaga. Akala ko noon, ganun lang yung buhay. Akala ko parang, anong tawag dun? Parang nasa movie lang kayo. Tapos pag magluluto ka, yayakapin ka niya, or yayakapin mo siya. Alam mo yung ganun? Yes. Talagang dumadating ka sa ganung punto pag nagsama na kayo, pag naging mag-asawa na kayo. Pero watch, kapag wala kayong parehong trabaho, wala kayong parehong kita, pareho kayong walang nai-establish sa sarili ninyo, okay? Pareho kayong hindi nyo masustentuhan yung pamumuhay ninyo at yung pamilya ninyo. Tingnan nyo kung magiging masaya pa rin ang pagsasama nyo. Tingnan nyo kung magiging ganun pa rin yung inyong buhay. Kung magiging sunshine pa rin ang inyong buhay. Kung magagawa nyo pa yung ganung bagay, okay? Kung gigising pa rin ba kayo sa isang umaga na masaya pa rin, na kahit wala na kayong makain, wala na kayong, halimbawa, pampagamot sa anak ninyo pag nagkasakit, Diyos ko, ang saklap niyan. Halos hindi mo na siya magawang yakapin, hindi mo na siya magawang tingnan, nabubwisit ka na sa kanya, yun. Tapos, darating ka pa sa punto ng buhay mo na tatanungin mo ang sarili mo, ito ba yung buhay na gusto ko? Huli mo nang na-realize, okay? Na yan pala yung buhay na gusto mo, or huli mo nang na-realize na tanungin ang sarili mo kung yan ba ang buhay na gusto mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago kayo pumasok sa pag-aasawa, maglalaan muna kayo ng maraming tanong sa mga sarili ninyo kung yan ba ang buhay na gusto ninyo. Kung ikaw ba yung tao na gusto mo may kasama sa buhay, gusto mo malaking pamilya, masayang pamilya. Pero tatanungin mo muna ang sarili mo, afford mo ba? Kaya mo ba? Sapat na ba ang pamumuhay mo? May pera ka ba? Kaya ba ng kinikita mo? Yung mga ganong tanong ang tatanong mo sa sarili mo, okay?
Yung trabaho ko ba ay regular na trabaho? Hindi ba ako nawawalan ng trabaho? Parati ba akong may kita? Sapat ba yung kinikita ko? Ito bang trabaho ko ay may magandang benefits na makakabuhay sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga anak? Mapapag-aral ko ba ang mga anak ko sa sinasahod ko? Okay? Mapapakain ko ba ang mga anak ko sa sinasahod ko? Sa araw-araw ba ay meron ba akong sapat na kinikita para mabuhay ko ang aking pamilya? Ganyan ang mga itatanong mo sa sarili mo bago ka pumasok sa buhay pag-aasawa. Dahil kung ang lahat ng yun ay hindi mo masagot, ibig sabihin, hindi ka pa ready sa pagpapamilya. Okay? At itatanong mo rin sa sarili mo, ikaw ba yung sabi ko nga, kailangan makilala mo yung sarili mo. Kung sa sarili mo ay ikaw ba yung taong gusto mo na may kasama or ayaw mo na may kasama, na you prefer being alone. Yun. Enjoy ka ba sa pagiging alone? Kapag na-discover mo yan sa sarili mo, then kapag nag-asawa ka, lahat ng yan ay anong tawag dito? Mabubulabog, okay? Hindi ka magiging masaya dahil mawawalan ka ng privacy. Yung pagiging alone time mo, hindi mo na yan makukuha. Mahihirapan ng kunin ang alone time mo. Kasi pag may asawa ka, ang daming mga kailangan ng oras mo. Yung asawa mo, yung mga anak mo, kung ilan pa. Depende pa kung ilan ang mga anak mo. Okay, kung ang mga anak mo ay 9, 8, ganyan. And then, sabi ko nga, kikilalanin mo ang sarili mo, tatanungin mo ang sarili mo kung gusto mo ba ng malaking pamilya. Dahil kung hindi, ang pagkakaroon ng maraming anak ay isang malaking responsibilidad. Okay? Tatanungin mo rin ang sarili mo kung gusto mo rin ba ng malaking responsibilidad. Dahil kung hindi, at sabi ko nga, hindi mo alam ang lahat ng yun pag pumasok ka sa pagpapamilya, hindi mo alam kung anong gusto mo sa buhay, hindi mo rin alam kung ilan ba yung gusto mong anak. Hindi mo rin alam kung kaya mo bang buhayin. Hindi mo nga tinanong yung sarili mo kung kaya mo nga bang buhayin yung mga anak mo. Ang pag-aasawa kasi hindi lang yung sa asawa mo, yung asawa mo ang bubuhay sa anak mo. You know, kailangan magtutulungan kayong dalawa. Okay, lalo na kung marami kayong mga anak, sus Ginoo. Hindi pwedeng, at ito namang sa lalaki, kung nagdesisyon siya na gusto niya siya yung maging sole breadwinner ng pamilya niya, sa siyam niya mga anak, di dapat kaya mo. Kung hindi mo kaya, huwag kang mag-anak ng marami, okay? Sabi ko nga, kapag yan ay na-discover mo sa sarili mo, ay mas magiging madali ang takbo ng buhay, okay? Kailangan ay pagplanuhan mo ang buhay na papasukin mo, okay? Dahil kapag hindi mo pinagplanuhan ang buhay na papasukin mo, sabi ko nga sa inyo, pag nagkaroon kayo ng maraming mga anak, okay, pumasok kayo sa mundo ng pagpapamilya, hindi pa kayo handa, wala kayong na-establish sa sarili ninyo, ni fundamental, skills or kung ano man yung mga kailangan nyo i-establish sa sarili nyo ay hindi nyo naibigay sa sarili nyo, paano may ibigay sa mga anak mo yun? Okay? Kailangan ay mauna mo muna na may establish ang sarili mo bago ka magpamilya. Kasi, paano ka makakapag-provide sa pamilya mo, sa magiging mga anak mo, kung yun ay hindi mo naibigay sa sarili mo? May hirapan kang ibigay yun sa kanila kung sa sarili mo nga hindi mo naibigay yun. Okay? Kaya nga sabi ko, sarili mo muna ang unahin mo. I-establish mo yung sarili mo, magtapos ka ng pag-aaral, magtrabaho, mag-ipon. And then, sabi ko nga, tingnan mo yung buhay mo. Tingnan mo yung kung magkano yung kinikita mo, yung sinasahod mo, kung sapat ba yun, yung trabaho mo ba may magandang benefits para ma-support sa mga anak mo. Kasi sabi ko sa inyo, mahal ang mabuhay sa mundong ito. Lalo nang mas magiging mahal kapag nagkaroon ka ng pamilya, ng asawa, ng maging mga anak. Depending pa kung ang makukuha mong asawa ay isa pa ring mahal din. Okay? Mahal ding buhayin. O kaya makukuha mo ay lalaking walang trabaho, di isa ka pa rin bubuhay noon. So nagdagdag ka pa rin ng anak noon. Kapag ang lalaking nakuha mo hindi rin marunong sa buhay. Isa pang sakit mo rin sa ulo. So parang nagkaroon ka lang din ng anak. Okay? Nagdagdag ka lang uli ng anak sa buhay mo. Yun. Kaya, tatanungin mong maigi ang sarili mo. Pag-aaralan mong lahat ng bagay at pagpaplanuhan mo ang lahat ng bagay, okay? Sabi ko nga, mahal ang magkaroon ng anak. Lalo na kapag ang mga anak mo ay gusto mong pag-aralin ng college, okay? Paano kung hindi mo gustong, or wala kang plano talaga, hindi mo nga alam kung mapapag-aral mo yung mga anak mo. That is a responsible move, okay? Kapag ganyan na hindi mo pinagplanuhan ang buhay ng maging mga anak mo, sus Ginoo, napaka-irresponsable mo pag ganun.
Kasi ang mga bata 'pag inilabas mo 'yan sa mundong ito, kailangan nilang mag-aral. Hindi puwedeng hindi mo sila pag-aaralin dahil paano naman sila pagdating ng panahon, paano sila makakalaban sa buhay kung hindi mo sila pag-aaralin. Tapos siyempre yung bata magdedesisyon na rin na hindi na rin mag-aral at ikaw naman pabor naman sa'yo 'yun. Pero 'wag gano'n. Kailangan ipaliwanag mong maigi dun sa bata kapag hindi ka aral, kapag hindi ka nagtapos ng pag-aaral, anong magiging trabaho mo. Okay? Basa-basa na lamang kung ano-ano na lang ang magiging trabaho mo sa buhay. Paano mo mabubuhay ang pamilya mo? Paano mo sila pakakainin? Pag nagkasakit sila, paano mo sila maiipagamot? Sino magsusustento nun? So, yung mga ganong bagay, tatanungin mo yun sa anak mo, okay? Kailangan ay katulong ka rin nila sa pagtatanong ng mga ganon. Pero, lalo na pag mga bata pa sila, okay? Hindi pa nila alam ang mga ginagawa nila. Pero pag alam na nila, sus Ginoo, sila na din na may problema nun. Kaya ayun, pagplanuhang maigi ang buhay. Okay, huwag basta mag-aasawa na lamang dahil gusto mo nang may kasama sa buhay or dahil gusto mo nang may katabi or dahil gusto mo nang magpadilig, or dahil natatakot kang mag-isa. Diyos ko, hindi nakakatakot ang mag-isa. Okay, basta may pera ka, mabubuhay ka. Huwag kang matakot na mag-isa. Mas nakakatakot ang tumanda na walang pera, okay? Kasi sabi ko nga, pag may pera ka, kahit di kayo nabubuhay ng mag-isa, makakaya mong buhay. Pero sabi ko sa inyo, pag may asawa kayo, at konsumisyon lang din sa buhay nyo, mas maigi pang mabuhay ng mag-isa. Okay? Alright, papasok na ako sa trabaho. Sana ay makatulong sa inyo ang aking mga kwento. Alright, bye.